Paano nga ba nagsimula ang Little Chris Pao? Gusto ko na magka-baby. Gusto na namin magka-baby. Gusto nyo na magka-baby? Mm. Paano magkaka-baby? Hindi pa nga kayo kinakasal. Di, Paano mangyayari yun? what I mean is, gusto namin magka-baby yung Little Chris Pao. Oh, Little Chris Oo, Pao. kasi syempre Mindoro yung pinanggalingan ko. Mm. So, parang gusto kong makahanap ng isang magiging baby scholar Aha. na pero tatawagin natin siyang Little Chris Pao. Oh, so parang Little Pugong Yes. and Little Chris na. Oo, Oh, ganun. okay. Na magiging scholar natin. Wow! So, Grabe. maghahanap tayo niyan sa Mindoro. Kasi, Aha. di ba, pumupunta ka naman doon. Di ba? Ayan. Para at least maano ba, makarating tayo doon, makarating ang tulong natin. Mm. So, maghahanap tayo ng isang batang babae at isang batang lalaki na tatawagin nating Little Chris Pao. So, kailangan natin hanapin. Yes, hanapin natin. Siyempre, yun yung batang karapat-dapat natin tulungan. Na Okay. magiging scholar natin. Okay. Pero, napakaswerte niya kasi Little Chris Pao siya. Sa edad na 15 taong gulang, aakalain na isa siyang ordinaryong estudyante. Ngunit sa likod ng kanyang katahimikan ay isang kwentong punong-puno ng laban. Ngayong taon, magtatapos siya ng high school with high honors. Isang tagumpay na bunga ng sipag, tiyaga, at walang sawang pagsusumikap. Ngunit kasabay ng medalya ay isang tanong na paulit-ulit niyang tinatanong sa kaniyang sarili. Kung makapagpapatuloy pa ba siya sa kaniyang pag-aaral. Ang kanilang pag-aaral ay itinataguyod sa pamamagitan ng pagtitinda ng kakanin na inilalako sa buong barangay araw-araw. Habang ang iba ay abala sa paglalaro, siya ay tumutulong. Nagbabalot, nagtitinda, at nangangarap. Lumaki siya na hindi kasama ang ama. Kaya naman, ang bigat ng responsibilidad ay napunta sa balikat ng isang ina. Isang ina na sa kabila ng karamdamang iniinda ay hindi kailanman sumuko. Sa bawat parangal na kanyang natatanggap, nananatili pa rin ang tanong sa sarili kung sapat ba ang pangarap para patuloy na umasa ng magandang kinabukasan sa kabila ng kakapusan sa buhay. Mga kababayan, naririto po ang kwento ng buhay ni Morena. Ayan, so magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Ngayon nga pong araw na ito ay nandito tayo sa bahay nila Morena. Siya po si Morena. And actually, nakita ko po siya dito sa barangay namin.
na nagtitinda ng suman sa Liya. Na-amaze lang talaga ako dahil sabi ko nga parang halos dalaga na siya pero nag-iikot siya sa barangay at hindi siya nahihiya na nagtitinda pa rin siya ng sumasalia sa pag-iikot. Pero napakagandang bata. Kaya naman pinagtanong ko kung saan po siya nakatira at ngayon nga ay nalaman ko na dito lamang siya sa bandang gitna ng barangay. At ngayon ay kakausapin po natin si Morena para na sa ganun ay malaman natin ang kanyang kwentong buhay. Ayan, so Morena, kumusta ka? Ayos naman. Okay. Ano yung may palayo ka ba? Mamay po. Momay. Alam mo ba kung ano yung istorya ng pangalan mo? Bakit Morena? Ang tatay ko po ang nagpangalan po noon. Oo, ang Morena. tatay mo. Okay. Kinuha po sa pangalan po ng inay ko, ng lola ko po na Moring. Mhm. Tapos parang pinalambot lang po. Tapos Ah, pinutol po yung sungot ng G. Tapos naging Morena. okay. So, ang pangalan po kasi ng lola ni Morena ay Moring. So, Yun. Ang so doon original po, kinuha. memorasyon. Memorasyon. Okay. Tapos Moring. Memorasyon ang pangalan ni Lola. Wow, nakakatawa. Actually, marami kasi tayong viewers na mga senior citizens. So, malamang yung ilang mga lola po dyan, for sure, yung mga apo ninyo, kinuha din sa inyong pangalan. Ayun, nakakatawa na alam mo yung pinanggalingan ng pangalan mo. Ano. Ilang taon ka na, Momay? 15 po. 15. Okay. Bakit Momay ang iyong palayaw? May nauso daw po noong palabas po nung nung pinanganak po ata ako. Oh, Tapos doon na lang po kinuha. okay. So, ayun. So, Sabi lang po ng maate. Mhm. Okay. So, 15 years old, anong grade ka na ngayon? 10 po. Grade 10. At kamusta naman ang pag-aaral? Okay naman po kahit minsan po nakaka-pressure talaga. Sabay-sabay po yung mga activities, report, or mga po. Mhm. Pero, kumusta ang grades? Matataas naman po May honor ka ba? Nasa... Oh, with high po. with high? Grabe. With high honors. Ang galing, napakagaling na bata naman ito. With high honors. So, ano yung pinakamataas na grade mo? Anong subject? Hindi ko po masyadong kasi halos yung lahat po minsan yung may mga magkakaparehas po na 96, ganun po. Ngayon pong grade 10, 96. 96. Ang highest po. Okay. Tapos average din po, 96 din po nitong second quarter. Second quarter. Oh, kaya with high honors. So, ilan kayong with high honors dun sa klase Nung ninyo? first po, 3 po kami. Mhm. Tapos second po, naging 5 po. 5 kayo. Pero doon sa mga kasama mo na with high honors, sino yung may pinakamataas na Yung average po. Yes. Nung first quarter po, parang po kami, magkahatay po kaming 3. Oh, Tapos nung second quarter naman po, 2 po kaming tie, tas yung isa po, medyo mababa po para. Tapos yung 2 po na 95 po yung 2. mhm. So, ibig sabihin, ikaw pa rin ang pinakamataas even nung second quarter. Yung May katay kayo. nagkakapantay-pantay Okay. po kami. Pantay-pantay. Pero 3 po still, kaming yung matataas. Okay. So, yun. Pero napakagaling. So, paano mo na gagawa na pagbalansehin yung pag-aaral mo? Tapos, yung minsan kasi ay tumutulong ka din doon sa ginagawa ni mama mo sa pagtitinda. Sana po, di ba po pagka may mga assignment po or tas kinabukasan po agad ang pasa. Minsan po, inaagahan ko na lang po yung pasok, tas sa school ko na po ginagawa. Oh, Tas okay. minsan naman po, gabi po nakakapagpuyat pa po ako, magsusulat po ng notes, ganun. Basta po may free time, yun po nagagawa ko po. Okay. So, ano ba yung pangarap ni Momay? Makapagtapos po sa pag-aaral, magkaroon po ng magandang trabaho. Tas, syempre po, para po maibalik po yung mga ginawa po sakripisyo ng magulang ko. Okay.
So, nais mong makapagtapos ng pag-aaral, ano yung naiisip mo na kurso na kukunin kapag ka magkokolehiyo ka? Marine engineering po. Marine engineering? Gusto mo magbarko? Bakit mo gusto magbarko? Natutuwa po kasi ako sa ano po sa dagat po, ganun. Tas, syempre po, travel din po. Oh, grabe. Syempre kapag po doon, nakakapag-travel ka na po, nakakapag-enjoy ka na, nakita ka pa rin po. Mhm. Okay. Maganda. Actually, maganda yung marine engineering. Yung kapatid ko po is actually marine transportation naman siya. Tapos sa cruise ship. So, ikaw ba, gusto mo ba ng ganun trabaho? Yung parang sa cruise ship ka din? Maganda. So, bakit mo pinapangarap na magkaroon ng magandang trabaho? Para po syempre ngayon po, danas na danas po namin yung kakulangan po sa financial po. Tapos, pag may maganda ka na pong trabaho, at nakapagtapos na, yung, maano na po yung sa financial, masusolusyonan na po. Hindi na po mahirap na po ng pera, ganun. Para po sa pang-araw-araw na, pagkain, ganun po, or gastusin. So, ano yung kumbaga naranasan mo na pinakamahirap na tumatak talaga sa'yo dahil sa kakulangan ng pinansyal? Yung naranasan po namin na yung napasok ko rin po ng walang baon, ganun. Wala pa po kinakain na almusal, napasok na po. Tapos, uwi po ng tanghali, parang magkakape lang ganun po, tapos pasok na po ulit. Kasi, minsan po, nawawalan rin po ng bigas, ganun po, ulam. May mga time po na ganun. Kaya kung ano na lang po yung meron, edi pasalamat na lang po. Okay. So, kumbaga, nagtitiis Opo. sa kung ano yung meron, basta makapag-aral. Opo. So, may mga pagkakataon ba na yung pumapasok ka ng walang baon, ano yung ginagawa mo sa school pag ganun? Yung ganun pa rin po, parang normal pa rin po sa akin na na pumapasok ako para mag-aral, hindi po para sa baon, ganun. Napaka nun. Pero sa kabila nung mga ganong karanasan mo, hindi mo pinapabayaan talaga yung pag-aaral. Kahit po minsan nalilate na pagpapasa ng mga activities, syempre kailangan pa rin pong gawin. Pero bakit nalilate sa pagpapasa ng activities? Minsan po, talagang hindi po kinakaya sa oras po. Syempre natulong rin po dito, ganun. Sa mga gawaing bahay po. Tapos may iba pa pong mga school activity. Tapos, yung iba pong mga output po, medyo nalilate po. Okay. So, dito sa bahay, tumutulong ka sa gawaing bahay sa iyong mama? Opo. Ngayon, yung pagtitinda mo, ninyo ng kapatid mo, pag-iikot dito sa barangay, kailan pa nagsimula na ikaw ay nagtitinda na ng Lia, ng suman sa Lia? Mga elementary po or basta nito pong, ng elementary po kasi, ang namin is yung sumambalot po, yung sa Balinghoy po. Yung sa Balinghoy? Dito pong high school, hindi na po masyadong nakakapag dito ng Balinghoy kasi nga po, tabid dagat po yun, di ba po? Sa Mindoro pa po kinukuha yung Balinghoy. Yeah. Nagliliya po mama. Tapos nitong high school po, pero diretso pa rin po. Pag po may mga nag-order, ganun po. Para po may magastos po sa pang-araw-araw. Ano yung nararamdaman mo pag nagtitinda ka, nag-iikot ka sa barangay,
Minsan ba iniisip mo na parang dalaga na ako pero kailangan ko pang magtinda? Anong naiisip mo? Ano po, yung siyempre minsan po nahihiya pero nalalabanan naman po kasi nga po iniisip ko po dun na ano, para rin naman po yun sa amin. Kasi pag di po kami nagtiyaga, edi wala pong mangyayari. Mm. Pag-usapan natin yung, siyempre, yung mga pagtsatsaga na ginagawa ninyo. Ngayon ba, dahil grade 10 ka na, malinaw na ba sa iyo ang plano kung paano ka makakapagpatuloy sa pag-aaral? Yan nga po eh. Okay lang. Okay lang. Nung nakaraan nga po, nag-iyak ako po sa mama. Tinatanong ko po siya kung saan po ako mag-aaral ng senior high. Kasi dito po hanggang junior high lang po, hanggang grade 10 lang. Tapos, pag sa tatay ko po ako nag-aaral, edi malayo po dito. Pero, gawa po ng, kaya doon ko gusto kasi, ang mama na nga po nagpaaral sa akin mula elementary hanggang junior high. Edi syempre po, parang ano po, yung mabawasan na rin naman po yung hirap na nadanasan ng mama. Kaya kumbaga parang sinabi mo na baka pwedeng kay tatay mo, ikaw mag-aral ng senior high. Ako. Pero ano ang sabi ni mama mo? Siyempre po, malayo po yun. Adi, nasanay rin po ako na sa mama po ako simula pagkabata. Adi, nag-alala rin po sa akin na ano, doon po, adi mag-isa po ako doon. Tas, ako lang wala po mag-iintindi sa akin, kundi sarili ko. Ano ba ang sitwasyon kay papa mo? May iba po yung pamilya po doon. May ibang pamilya, si papa mo. So, kung sakasakali na doon ka mag-i-stay sa pinapapa mo, makakasama ka doon sa kanyang pamilya? Ganun ba yun? Ay, yung iba rin po, yung may mga anak rin po siya, may iba na rin pong pamilya. Nasa ibang lugar na rin naman po. Gaano kahirap para sa isang anak na hindi magkasama yung mama at papa mo? Sa ngayon po, yung mahirap naman po talaga na ganun. Tapos, syempre po, mapapatanong ko po sa sarili mo. Masasabi mo sa sarili mo na, ba't yung iba po, kompleto yung pamilya, ganun? Yung iba po, tatay nila umakyat sa stage, ganun po. Pero, okay lang naman po yun sa akin kasi naiintindihan ko naman po yung sitwasyon nga po namin. Tsaka, okay lang din po na yung mama ko lang yung naakyat, at ama ate, ganun. Kasi sila naman po yung nagpapaaral sa akin. Pero deep inside ba, hinihiling mo na sana maranasan mo man lang na si papa mo naman yung umakyat sa'yo? Opo. Kasi nga po, mahirap rin po kasi tawid dagat pa nga po. So, ibig sabihin, kasi very consistent ka na nasa sa honor
mula ng elementary ka. And kada graduation, kumbaga si mama o sila ate mo yung umaakyat sa iyo sa stage. So, yun po yun mga kababayan. Kasi yung pinag-uusapan po namin na pag-akyat sa stage, para sa akin din, isang napakalaking bagay niyan. Kasi dahil yun ay achievement mo bilang estudyante at gusto mo na ma-share siya dun sa mga magulang mo at maramdaman na proud sila sa'yo dun sa mga achievement mo. So, never pa nangyari na umakyat si Papa sa'yo. Grade 2 po, nung doon po ako nag-aral, yung mga event po na nagaganap, yung nakakasali po ako doon, pag may mga awarding po, yun. Tapos, dito na po ako, hindi po. Hindi na isa man nangyari. Opo. Inabot mo ba si lola mo na buhay? Apo. Grade 7 po ako nung nawala. Nung nawala si lola. Kumusta ang relasyon mo kay lola nung nabubuhay pa siya? Ayos po kami. Close po kami, ganun. Tapos lagi pa ako nakikinig sa kwento nun yung mga panahon po nila. Nakaka-amaze po nung na ganun, may mga ganun po sila na-encounter. Kung meron kang naaalala na isang payo ni lola mo sa'yo, ano yun? Yung magtapos daw po ng pag-aaral para magkaroon ng magandang trabaho, ganun. Huwag agad mag-boyfriend, ganun po. Ayan. Yan yung isang bagay siguro na gusto ko rin tanungin sa iyo. Sa kasalukuyan ba, may boyfriend ka ba? Wala po. Wala Since naman. birth po wala. Wala naman. Okay, mabuti naman. So, hindi pa po siya nagkakaroon ng boyfriend. Buti naman na mas pinofocus mo yung iyong pag-aaral. Baka naman may naliligaw na. Wala po. Merong mga nagpaparamdam siguro. May mga nagkakagusto po ganun. Kasi syempre po, kailangan po munang magtapos po talaga. Yes. Yan ang maganda. Well, sa totoo lang, magugulat po ako kung sasabihin niya na walang nagpaparamdam o nagkakagusto sa kanya dahil napakagandang bata. At sa edad nila ngayon, talagang normal naman na merong mga kalalakihan na magpaparamdam ng pagkagusto. Pero ano ang sinasabi mo sa kanila dun sa mga nagpaparamdam or nagpapa-hugging na kumbaga ay may gusto sa iyo? Hanggang kaibigan lang po talaga muna. Tapos, kung talagang porsigin sila, edi magantay na po sila hanggang makatapos po, ganun po. Hanggang matapos. Siyempre po, mga po ngayon, parang yung iba po, yung masintahan lang na magkagusto dun sa isang tao. Parang gano'n na lang po ngayon. Kaya po, wala po talagang hindi po talaga umalas sa isip ko na mag-shota muna. Kasi bata pa rin po ako. At uunahin muna ang pangarap. Yun muna. Kasi alam mo yung relasyon, yung pakikipag-boyfriend, iyan ay madali naman na makahanap ng tamang tao pagdating ng tamang panahon. Kumbaga, merong tamang pagkakataon para sa mga ganyang bagay. At sa ngayon, napakaganda na ang focus mo ay ang iyong pag-aaral. Ilan kayo magkakapatid? Po, 7 po kami ngayon. 7 kayong magkakapatid. Apo. Ang May ilan? namatay na rin po yung yung isa pang lalaki. Okay. Pang ilan ka sa inyong magkakapatid? Pangalawa po sa bunso. Pangalawa sa bunso. Okay. So, yung mga mas nakatatanda sa iyo, mayroon ba sa mga kapatid mo na nakapagtapos ng pag-aaral? Als po yung iba. Hindi ko po masabit. Po, si Ate Regine po ata nag-als po. Tapos si Ate na lang po sa Madal po nag-aaral. Pero yun ay hanggang high school, kumbaga. Pero yung nakapagtapos na ng kolehiyo, naroon ba? Wala po. Wala pa. Okay. So, doon sa inyong magkakapatid, sa inyong 7 magkakapatid, ikaw na lang ba, at saka si yung bunso, ang posibleng makapagtapos ng pag-aaral hanggang kolehiyo? Or meron kayong ibang kapatid na kasalukuyan ay nag-aaral? May nag-aaral pa pong
Si Kuya John Dave po. Mhm. Ang nagpaparal po sa kanya is si Ate Joanne po. Kinuha po nung, may kaklase po siya. Doon po, yung close po niya. As in, yung kaibigan niya po. Kaibigan niya. Apo. Okay. Yung ate po nun, nagpapaaral po. Tapos magkasama po sila ngayon na nag-aaral po ngayon. Oh, ng college. Apo, kaya nga po, thankful po dun ang mama sa kay Ate Joanne po. Mhm. So, si Ate Joanne Quiñones ang nagpapaaral dun sa isa mong kuya, Apo. sa isa mong kapatid. So, ngayon, ikaw na ang sumunod sa kanya kay kuya mo. Tapos si Mimay. Apo. Okay, so yun. So at least meron pa rin nandoon pa rin ang pag-asa na baka sa inyong tatlo. At sana we're hoping na talagang kayong tatlo ay makapagtapos ng pag-aaral sa kolehiyo. Ano? Kung sakasakali na merong isang tao na tutulong sa iyo para makapag-aral ka hanggang ang kolehiyo, ano yung isang bagay na kaya mong ipangako sa tao na yun? Hindi ko po kakalimutan, syempre po. Kasi tatanungin ko po yung malaking utang na loob. Kasi po, sa dami po ng estudyante na katulad kong gustong makapagtapos po, ako po yung napiling tulungan, ganun po. Tatanungin ko po talaga yung malaking utang na loob. At syempre po, pagka hindi ko po yung kakalimutan. Mhm. Papangako po kung magtatapos po ako ng pag-aaral. Mhm. Kasi yun po yung pangarap ko eh. Okay. Maganda. Nakakatuwa. Actually, natutuwa ako dun sa pangarap mo. Medyo unusual na marinig ko na merong isang babae na gusto ng marine engineering na course. Pero napakagandang kurso kasi niyan eh. Kaya natutuwa ako na sa ngayon pa lang na grade 10 ka pa lamang sa kasalukuyan pero alam mo na kung ano yung gusto mong kuhanin pagdating ng kolehiyo. Sabi mo nga kanina, kumbaga si mama mo yung nagtataguyod sa inyo ng mga kapatid mo at nakikita mo kung gaano kahirap yung mga pinagdadaanan para maitaguyod kayo. Ano yung mensahe na gusto mong sabihin sa mama mo? Siyempre una po sa lahat, papasalamat po ako sa kanya kasi sa hirap man po ng buhay, kinakaya niyo po kaming itaguyod po, pag-aralin, intindihin, ganun po. Tapos, papangako ko po na magtatapos po ako ng pag-aaral. Tapos, sana rin po, gumaling na rin po siya sa sakit niya. Oh, may sakit si mama. Kung makapagtapos man po ako ng pag-aaral, makasama ko pa po siya ng matagal po. Maibalik ko po yung mga sakripisyong ginawa niya po sa amin. Ano yung sakit ni mama? May yung may bukol po yun sa po sa breast. Oh. Pero ipa-check na ba or Nung nagpa-check up po yun, ang sabi daw po, hindi naman daw po siya cancerous. Pero, okay? hindi ko na lang po maintindihan yung iba pa pong dun. Pero bilang anak, syempre, nag-aalala ka. Opo. May mga pagkakataon ba na naririnig mo na dumadaing si mama? Lalo po sa gabi kasi malamig po, di ba po pag gabi. Tas, doon niya po mas nararanasan yung nakarap po yung tas, ngayon nga po nasakit po yung tagiliran niya po. Mm. Ano yung isang bagay na gusto mo sabihin kay mama mo pero hindi mo pa nasasabi?
Wala pa naman po. Kasi, ay, siguro po yung pagpapasalamat ko po yung sa ano po, sa pagsasakripisyo niya. So, hindi po kasi ako bukal na tao. Ano po, yung parang hindi ko po magawa kasi medyo naiiyak po ako. Ganun. Pero ngayon, dahil hindi mo naman siya kaharap at ito naman ay nasa sa video, pero for sure ay mapapanood niya ito. Kung ngayon siguro yung pagkakataon na pwede mong masabi sa kanya. Ah, salamat po sa lahat ng sakripisyong ginagawa niyo sa amin. Mahal na mahal po kayo. Ano ba mas gusto mong tawag sa iyo? Morena or Momay? Kahit alin po kasi sanay na rin naman po ako. Sanay na rin sa Momay Momay po or Morena po. o Morena. Sa school, Morena talaga ang tawag sa iyo. Tapos minsan po tinatawag po ko nung advisor namin na Momay. Oh, Kasi mula po nung nalaman, parang natuwa po dun sa ko nickname. Oo. Pero most of the time po, Morena po talaga tawag po sa akin sa school. Dito po sa bayan, din kilala po yung Momay po. Oo. Okay. Sige. So, ayan po mga kababayan. Yan po ang kwentong buhay ni Momay. At maraming salamat po ulit mga kababayan sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Ganun din po gusto kong samantalahin yung pagkakataon para na sa ganun ay mapasalamatan yung mga bagong subscribers natin sa ating YouTube channel. We're almost 45,000 subscribers na po at the moment at mas nadadagdagan pa siya. Kaya naman maraming salamat po. At muli kung nasa saang panig man po kayo ng mundo, magandang araw po sa inyong lahat. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi. At ang lagi po naming dalangin, nawa ay lagi po tayong i-bless ni Lord. Maraming salamat po everyone. Bye-bye.